Mula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisa at magulod, kaibigan ay marunong. Lumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umadlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawa para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, dugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapon humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling ka ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, dugo at buhay. Kapayapaan, katarungan,
Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapang umaga, Bangsamoro. Isang oras ng balitaan at talakayan hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Radyo Bangsamoro. Sa ngalan ni Albashir Saiden, ako si Georgiani Sinswad. Ako po si Dato Nur Hamidin, Mama sa Inged. At ako naman po si City Fairuds Abdullah. Live mula sa himpilan ng Brigada News FM sa Cotabato. Sabay din po tayo napapakinggan sa RMN DXMY Cotabato, IFM at RMN Zamboanga Peninsula. Samahan niyo po kami sa isang episode ng Radyo Bangsamoro ngayong araw ng Sabado at 17 sa buwan ng Oktubre 2020. Live din po tayo napapanood via live streaming sa ating Facebook page na Radyo Bangsamoro. At narito ang mga balita sa Balitang Bangsamoro. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ₱10 milyong tulong medikal inilaan ng Bangsamoro Government sa indigent patients ng Southern Philippines Medical Center, Davao City. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Tatlong provincial hospital sa Sulu nakatanggap ng ₱5 milyong medical assistance. Mahigit 100 dating miyembro ng Abu Sayyaf nabigyan ng tig-15,000 mula sa MSSD BARMM. Balitang Bangsamoro. Ministry of Social Services and Development kinundena ang nangyaring pamamaril sa dalawa nitong empleyado sa probinsya ng Tawi-Tawi. Balitang Bangsamoro. Higit sa 500 mga ulila mula sa Cotabato City, ilang bayan sa Maguindanao at North Cotabato nakabenepisyo sa Project Tabang ng Bangsamoro Government. Balitang Bangsamoro. Sahod ng mahigit 1,000 newly hired teachers sa Maguindanao 1 at Maguindanao 2, sinimulan nang i-release ng MBHTE BARM. Balitang Bangsamoro. Bangsamoro Government, United Kingdom at UNICEF mas pinaigting pa ang samahan para labanan ng COVID-19 sa rehiyon. Balitang Bangsamoro.
kauna-unahang Food Security and Nutrition Roadmap sa Bangsamoro Region, formal nang inilunsad ng MAFAR, BPDA at World Food Program. Balitang Bangsamoro. Mga mangingisda sa probinsya ng Maguindanao at Lanao del Sur nakatanggap ng seaweed warehouse at chest freezer mula sa MAFAR BARMM. Balitang Bangsamoro. Mga dating mandirigma na natulungan ng Project Tabang umabot na sa 150. Balitang Bangsamoro. Bangsamoro Women Commission nagsagawa ng talakayan hinggil sa usaping ending child marriage. Balitang Bangsamoro. Mga miyembro ng Special Committee on Marawi nagpulong. Mga programa kasamang iba't ibang opisina ipinresenta. Balitang Bangsamoro. At narito ang mga detalye ng mga balita. Naglaan ng 10 milyong pisong tulong medikal ang Bangsamoro government para sa mga indigent o may hirap na pasyente sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa lungsod ng Davao noong Lunes, October 12. Ang nasabing pondo ay naisakatuparan sa pamamagitan ng ayudang medical mula sa Bangsamoro o Ambag Program ng Office of the Chief Minister. Ayon kay Ambag Program Head Mod Asnin Pendatun, ang pondong inilaan ay makakatulong para sa mga mamamayang Moro na nahihirapang magbayad ng hospital bills. Ang SPMC ang kauna-unahang hospital sa labas ng Bangsamoro Region na pinondohan ng nasabing programa. Dagdag pa ni Pendatun na siya ding Cabinet Secretary ng rehiyon, abot sa 8,552 ang mga pasyente noong nakaraang mga buwan ang natulungan ng Ambag Program. Ilan sa mga ito ay biktima ng twin bombing sa Holo Sulu at mortar shelling sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Aniya, maaari ding maging benepisyaryo ng programa ang mga hindi Moro, lalo na kung sila ay residente ng rehiyon. Inaasahang ang programang ito ay makakapagsosyo din sa iba't ibang ospital mula sa mga probinsya ng North Cotabato, Sarangani, Zamboanga at Maynila para sa mas malawak na serbisyong medikal ng Bangsamoro Government. Samantala, nakatanggap ng 3 milyong piso mula sa Bangsamoro Government ang Integrated Provincial Hospital ng probinsya ng Sulu noong October 8. Inaasahan rin na makakatanggap ng tig-1 milyong piso ang Luok District Hospital at Pangutaran District Hospital sa kaparehong probinsya. Pinangunahan ni na Social Services and Development Minister Raisa Jajuri at ang Integrated Provincial Hospital Chief Dr. Farah Tan Omar ang formal na pag-turn over sa nasabing tulong pinansyal. Ayon kay Minister Jajuri, malaking tulong ang medical assistance sa mga gastusin sa ospital, gamot at laboratory test ng mga pasyente. Matatandaang tumanggap ng tig-10 milyong piso ang Cotabato Regional and Medical Center o SPMC at Amay Pakpak Medical Center o APMC sa lungsod ng Marawi at tig-5 milyong piso naman para sa Integrated Provincial Hospital ng probinsya ng Tawi-Tawi. Sa kaparehong araw, 141 na dating miyembro ng Abu Sayyaf o ASG ang nakatanggap din ng tig-15,000 piso o 15,000 pesos mula sa MSSD BARMM. Ang nasabing tulong ay para sa livelihood project ng mga ASG kagaya ng pagsasaka, pangingisda, aquaculture, livestock at poultry raising. At sa iba pang mga balita, tahasang kinondena ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, BARMM,
ang pamamaril sa dalawa nitong empleyado na nagtamo ng malubhang sugat sa barangay Lapid-Lapid, Bonggao, Tawi-Tawi noong October 12. Kinilala itong sina Nezel Jodin Asakil, 4-piece OIC Provincial Link ng Tawi-Tawi at si Kevin Pon, 4-piece Municipal Link ng Tawi-Tawi Province. Naganap ang pamamaril noong pauwi na ang dalawang biktima kasama ang iba pang mga empleyado pagkatapos ng 5 araw na 4-piece payout sa bayan ng Panglima, Sugala. Sinisigurado naman ang tanggapan ng MSSD na makakatanggap ang dalawang biktima ng proper medical treatment upang tuluyan ng gumaling. Ayon kay MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, hindi katanggap-tanggap ang mga bayolenteng gawain na ito sa mga social workers, lalo pat nakakasira ito sa kapayapaan at hustisya sa Bangsamoro Region. Nananawagan naman ang MSSD sa security sector, barangay at opisyales ng munisipalidad nang nabigyan ng madalian at masusing investigasyon ang pangyayari. Magkaganon pa man, patuloy pa rin na magbibigay ng serbisyo at tulong ang ministry sa mga marginalized at mahihirap na sektor sa rehiyon. Hindi bababa sa 500 mga ulila mula sa Cotabato City, ilang bayan sa mga probinsya ng Maguindanao at North Cotabato ang nakabenepisyo sa relief distribution ng Bangsamoro Government. Pinangunahan ng Project Tabang noong Martes, October 13, ang pamamahagi ng 150 na sako ng bigas at iba't ibang food items sa 5 orphanage sa bayan ng Pikit sa North Cotabato. Kabilang sa mga orphanage na nahatira ng tulong ay ang Marcads Tadabur na may 40 mga ulila. Nais sa katuparan ng nasabing distribusyon sa pakikipagtulungan sa Aljalis Asali Incorporated Cotabato na kung saan una nang namahagi ng relief assistance sa 7 orphanage centers sa Cotabato City at Sultan Kudarat, Maguindanao. Inaasahang magsasagawa din ng kaparehong tulong sa Sheriff Saidona Mustafa Maguindanao sa darating na linggo. Ayon kay BARM Executive Secretary Abdul Rauf Makakua, napili ang mga ulila bilang isa sa mga benepisyaryo dahil sila ay isa sa mga apektadong sektor ng lipunan sa panahon ng krisis na dulot ng pandemya. Matatandaang noong Hunyo ay namahagi din ng relief assistance sa Darul Aitam Orphanage Center sa pangunguna naman ng Ministry of Interior and Local Government o MILG-BA-RMM. Sinimula na ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ang pag-release sa mga sweldo ng mga newly hired teachers sa Maguindanao 1 at Maguindanao 2. Noong Miyerkules, October 14 sa Cotabato City. Una nang nakatanggap nitong linggo ang 538 na mga guro mula sa Maguindanao 1 at susundan ng 566 mula sa Maguindanao 2 ngayong October 19 hanggang 21. Kabilang rin sa natanggap ng bawat guro ang karagdagang 4,000 pesos para sa kanilang allowance. Naglaan din ng pondo ang MBHTE sa pamamagitan ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE sa mga school district para sa mga learning materials ng mga mag-aaral ngayong taon. Binigyang diin ni Education Minister Mohaguer Iqbal ang importansya ng edukasyon sa mga kabataan kahit pa man may pandemya. Aniya, palagi nakasuporta ang Bangsamoro Government sa mga guro sa layuning may angat ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Ipinaliwanag din ng ministry ang dahilan ng pagkadelay ng mga sahod ng mga guro dahil sa COVID-19. Nagkaroon ng working arrangement sa tanggapan at pagproseso ng requirements bago na-release ang mga sahod ng mga guro. Inaasahan naman na mag-hire ng 3,000 mga karagdagang guro sa mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Lanao del Sur ang MBHTE. Samantala, mas pinaigting pa ang samahan o partnership ng Bangsamoro Government, United Kingdom at United Nations Children's Emergency Fund o UNICEF upang palakasin pa ang pagtugon sa problemang dulot ng COVID-19 sa Bangsamoro Region. Ayon kay Bangsamoro Chief Minister Ahod Murad Ibrahim, ang nasabing samahan ay naglalayong maprotektahan ang most vulnerable o pinaka-naapektuhang individual sa Bangsamoro Region. Nagpahayag ng pasasalamat si Chief Minister Ibrahim sa British government at UNICEF
sa patuloy na suporta sa pagsisikap ng regional government na labanan ng COVID-19. Binigyang diin naman ni British Deputy Head of Mission to the Philippines, Alistair Totti, na layunin ng samahan na maipaabot sa 3 milyong mga tao sa buong rehiyon ang COVID-19 messages tulad ng risk communication at community engagement. Dagdag pa nito, nais ding maisakatuparan ang samahan na muling simulan ang probisyon ng essentials, preventive at curative health at nutrition services sa mahigit 130,000 na mga bata at 25,000 na mga sanggol upang suportahan ang outreach vaccinations. Kabilang sa mga suportang ipagkakaloob ng partnership ay pamamahagi ng relief support para sa mga uuwing ROFs. Official ding itinurn over ni UNICEF Mindanao Chief Andrew Morris ang UK-funded communication at relief supplies sa Bangsamoro Government noong Lunes, October 12. Kabilang sa pagsuporta ng UNICEF ang tents para sa mga ospital, personal protective equipment o PPE para sa mga health at cleaning staff at hand washing stations. Inilunsad ng Bangsamoro Government ang Food Security and Nutrition o FSN Roadmap kahapon, Biyernes, October 16 sa Cotabato City. Pinangunahan ito ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Bangsamoro Planning and Development Authority at the World Food Program of the United Nations kasama ang suporta ng Food and Agriculture Organization o FAO. Ang roadmap ay magsisilbing blueprint ng rehiyon upang maging isang self-reliant sa larangan ng agrikultura at maisulong ang seguridad ng pagkain at nutrisyon. Ayon kay MAFAR Minister Muhammad Yaqub, ang roadmap ay magiging daan sa pagsasaayos sa mga umuusbong na issue at naglalayong masuportahan ng iba't ibang programa sa BARMM. Binigyang diin ni Barb Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim na malaking pag-asa at tulong ito sa agrikultura lalo na sa panahon ng transition period. Aniyang marapat lamang na pasalamatan at bigyang importansya ang mga magsasaka at mangingisda dahil malaki umano ang tulong nila sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Formal nang itinurn over ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang seaweed warehouse at chest freezer sa mga mangingisda noong Martes, October 13 sa dalawang probinsya ng BARMM. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng kakayahan ng bawat fisherfolk sa rehiyon sa pamamagitan ng pagtalakay sa kani-kanilang mga problema patungkol sa storage at marketing. Ayon sa kanila, kabilang sa mga hamong kanilang kinakaharap ay ang pahirapan sa paghuli o pagkuha ng mga seaweed. Pinangunahan ni MAFAR Minister Dr. Muhammad Yaqub ang nasabing aktibidad sa Parang, Maguindanao, kung saan makakabenepisyo ang Bukana Seaweed Farmers Association at Barangay Lusain sa probinsya ng Lanao del Sur na sa ibinigay na freezer at generator mula naman sa MAFAR Lanao del Sur. At sa iba pang mga balita, umabot na sa 150 o 150 na mga mandirigma na dating kasapi ng armadong grupo ang na-profile ng Project Tugon o tulong ng gobyernong nagmamalasakit kahapon October 16 sa probinsya ng Maguindanao. 14 dito ay bago lang na idagdag sa Camp Lucero, Maguindanao. Maayos naman silang inendorso ng Armed Forces of the Philippines sa tulong na din ng Joint AFP-PNP Intelligence Committee upang maka-avail sa nasabing programa. Ang Project Tugon ay isa sa mga programa ng Ministry of Interior and Local Government na naglalayong matulungan ang mga dating armadong grupo na magbalik sa gobyerno sa pamamagitan ng intervention tulad ng cash assistance, livelihood assistance, reformations, skills development, at iba pa. Samantala, itong mga batang ina mula sa Maguindanao at Lanao del Sur ang lumahok sa talakayan patungkol sa ending child marriage kahapon October 16 sa Cotabato City. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng International Day of the Girl na may temang My Voice, Our Equal Future. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga batang babae sa pagdedesisyon lalo na sa paggawa ng government policies na makakatulong sa child marriage sa rehiyon. Ayon kay BWC Chairperson Bainon Caron, ang advokasya upang wakasan ng early child marriage sa rehiyon ay isa sa mga prioridad ng komisyon
kung saan nakasaad ang Draft Gender and Development Code ng BARMM. Aniya, ang nasabing resolusyon ay sumusulong na protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bawat kababaihan sa rehiyon. Tiniyak naman ni BARM Executive Secretary Abdul Rauf Makakwa na protektado ng regional government ang kapakanan ng bawat kababaihan lalo na sa panahon ng pandemya. Lumahok din sa nasabing aktibidad ang iba't ibang representative ng ministries, opisina at tanggapan ng BARMM. Naisakatuparan ng naturang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Ministry of Social Services and Development at United Nations Population Funds o UNFPA. Samantala, nagpulong naman kahapon October 16 ang iba't ibang members of parliament kasama ang mga representatives ng iba't ibang ministries sa Bangsamoro Planning and Development Authority o BPDA Conference Hall para pag-usapan ang Marawi Rehabilitation Program ng Office of the Chief Minister. Sa nasabing pagpupulong kasamang iba't ibang ministries, line agencies at ang BPDA, inilatag ni Member of the Parliament Ana Tarhata Basman ang mga rekomendasyon ng Special Committee on Marawi. Tinalakay din dito ang pagsulong ng mga plano kasunod ang pag-adopt ng BTA sa SCM report. Kasama rito ang mga action point tulad ng mga rekomendasyon para sa mga ministries upang maipatupad at maisakatuparan na ang mga ito bilang konkretong mga programa sa lalong madaling panahon. Inaasahan ng pagpupulong na mas mapapagtibay pa ang pagkakaisa, pag-asa at pagtutulungan para sa pagbangon ng Marawi. At ngayon, alamin natin ang lagay ng panahon sa Bangsamoro Region ngayong araw hanggang bukas sa report ni Mirna Tepadan. Narito naman ang lagay ng panahon sa araw na ito. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan ng kapuluan ng Mindanao dahil sa southwest monsoon. Magiging maulap ang panahon ngayon sa Cotabato City at karatig lugar nito sa Maguindanao. Papalo ang temperatura mula 24 hanggang 31 degrees Celsius at nasa 62% po ang posibilidad na umulan ngayong araw at mamayang gabi. Makakaranas naman ng maulap at malamig na panahon ng Marawi City, Lanao del Sur sa araw na ito. Magiging kaaya-aya po ang temperatura mula 20 hanggang 24 degrees Celsius. Samantala, makakaranas ng maulap at may kasamang pagulan ang isla ng Hulo, Sulu. Papalo ang init mula 26 hanggang 27 degrees Celsius. Samantala, magiging maulap naman ang panahon sa isla ng Lamitan, Basilan. Nasa 54% po ang posibilidad na umulan ngayong araw. At papalo naman ang init mula 24 hanggang 25 degrees Celsius. Magiging maulap rin ang panahon sa isla ng Bonggao, Tawi-Tawi sa araw na ito. Papalo ang init mula 27 hanggang 29 degrees Celsius. Nagpakita si Haring Araw kaninang 5:30 a.m. at inaasahang lulubog mamayang 5:27 p.m. Para naman sa lagay ng panahon bukas, ika-18 ng Oktubre, magiging maulap at makakaranas pa rin ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng kapuluan. Asahan ng maulap na panahon bukas at susundan ng kalat-kalat na pagulan bandang hapon sa lungsod ng Cotabato. Nasa 53% ang tsansa na umulan bukas at papalo naman ang init mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ang Marawi City at karatig lugar naman nito sa Lanao del Sur ay makakaranas ng maulap na panahon at panandali ang ulan at papalo ang temperatura mula 20 hanggang 25 degrees Celsius. Samantala, sa tsansang 78% ay posible ang pagulan bukas sa isla ng Hulo, Sulu. Papalo ang temperatura mula 25 hanggang 29 degrees Celsius. Makakaranas din ng pagulan sa tsansang 88% ang isla ng Lamitan, Basilan bukas. At ang init naman ay papalo mula 24 hanggang 28 degrees Celsius. Magiging maayos naman ang lagay ng panahon sa Bonggao, Tawi-Tawi at papalo ang init mula 27 hanggang 31 degrees Celsius. Naway manatili po tayong ligtas, ugaling mag-ehersisyo at kumain ng wasto dahil mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Ito po si Mirna para sa ulat panahon ng Balitang Bangsamoro.
At yan ang mga detalye ng mga balita sa Bangsamoro Region sa nakalipas na linggo. Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. Sa ating pagbabalik, makakapanayam natin si Bangsamoro IATF spokesperson at Regional Cabinet Secretary Asnin Pendatun para bigyan tayo ng update sa sitwasyon ng BARMM sa usapin ng nararanasang pandemya dulot ng COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19 ay isang malaking pagsubok sa ating lahat. Maging sa Bangsamoro Region ay nakapagtala na tayo ng ilang kaso ng sakit na ito. Dahil dito, binuo ng Bangsamoro Government ang Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 na siyang mamumuno sa ating mga hakbang upang malabanan ang nasabing sakit. Sa ngalan ng ating isinusulong na moral governance, tinitiyak natin na patuloy ang pamimigay ng basic services sa mga kababayan natin, lalo pat maigting na ipinapatupad ang community quarantine. Naglatag na rin tayo ng plano o contingency plan kung sakali mang tumagal pa ang community quarantine o dumami pa ang kaso ng COVID-19 sa BARMM. Muli, aming pinapaalaala na sumunod sa mga alituntunin base na rin sa guideline mula sa national government. Obserbahan po natin ang physical distancing at ang palagiang paghuhugas ng kamay. Kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng frontline workers na nagsasakripisyo ng lubos sa crisis na ito. Magtulungan po tayo at palakasin pa natin ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kaya natin talunin ang COVID-19, inshallah. We will beat COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Government, Ministry of Health, World Health Organization, UNICEF at ng himpilang ito. Nagbabalik ang Radyo Bangsamoro. Sa ating mga tagapakinig at mga manonood sa ating live streaming, maaari po kayong sumali sa ating talakayan. Magpadala lamang ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating live stream o mag-message sa Facebook page ng Radyo Bangsamoro. At ngayon ating mapapakinggan at makakapanayam ang Bangsamoro Interagency Task Force spokesperson at the Regional Cabinet Secretary Dato Mod Asnin Pendatun upang bigyan pa tayo ng mga karagdagang update sa COVID-19 dito sa Bangsamoro. Assalamualaikum, magandang umaga po, Kabsec. Waalaikumsalam, Dato George, at sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon sa Radyo Bangsamoro at mga sumusubaybay, ang maganda at mapayapang umaga po sa ating. Maraming salamat po, Kabsec. Ngayong Sabado po, hihingi pa rin po ang Radyo Bangsamoro ng update sa kaso ng COVID sa BARMM. Ilan na po ba ang positive, recovered, active at death cases sa ating rehiyon? Base sa pinakahuling tala ng ating Ministry of Health, ang kanilang case
monitoring for COVID-19 as of yesterday, ay meron tayong naitalang 17 panibagong kaso ng COVID-19, bringing the total active cases ngayon sa region sa 349. Samantala, ang kabuuang bilang naman ng mga nagpositibo sa buong rehiyon mula nung nagsimula yung pandemya ay nasa 1,421 na. Sa kabilang dako, meron na rin tayo na ipabalitang total ng 1,017 recoveries at 55 naman or 55 yung sa kasamang palad ay pumanaw ng COVID-19 o yung komplikasyon na dala ng nasabing sakit. Sir, yung atin naman pong case ngayon dito sa probinsya ng Lanao del Sur, kumusta na po mo? Are they still under MECQ and ano po yung mga interventions ng Bangsamoro government sa patuloy na pagtaas ng cases sa nasabing probinsya? Continuing pa rin, George, no, yung ating pag-impose ng nasabing community quarantine dyan sa probinsya ng Lanao del Sur and Marawi City. As of the last 2 weeks or 3 weeks na trend, no, na tinitignan natin, ay nakikita natin medyo bumababa, no, yung attack rate, but all things considered ay nasa upward trend pa rin, no, yung mga cases natin dyan sa Lanao del Sur. Ang magandang balita natin ay kung titignan natin yung level of analysis natin ay ibababa natin sa per munisipyo, ay marami sa mga munisipyo ang nasa downward trend na. Sadya lang talagang may mga munisipyo kasama na yung Marawi City na mataas pa rin yung attack rate, so nadadala yung buong numero ng Lanao del Sur. At ang kagandahan, gaya na nabanggit ko kanina, ay maraming mga munisipyo ang nakikita natin bumababa na yung attack rate, no, mula nung nagkaroon tayo ng mas strictong community quarantine dyan sa Lanao del Sur. So we will take this on a day-to-day basis dahil may natitirang panahon pa rin naman, no, dun sa pag-i-impose ng nasabing community quarantine or modified enhanced community quarantine dyan sa lugar na iyan. Alright, Kabsec, yung atin naman pong situation sa mga hospital dito sa region, kamakailan po, just this month, no, nagkaroon tayo ng issues in Tawi-Tawi dahil sa kanilang shortage of health workers. Is this an ongoing trend on the different hospitals dito sa ating region or was this an isolated case in Tawi-Tawi? Yung in general nasa okay pa naman, no, yung occupancy ika nga ng ating mga hospital dito sa region dahil ang connected kasi na usapin dyan ay yung nature ng cases din naman ng COVID-19 dito sa atin. Kung saan, for some reason, and perhaps alhamdulillah, for majority talaga ng ating cases are asymptomatic. So kung asymptomatic cases, ang treatment po niyan ay sa isolation facility lamang sa ating mga ligtas COVID-19 center, no, na itinayo ng Bangsamoro government at yung mga kinonvert at itinayo din ng ating mga local government units. Ang dinadala kasi, George, sa ating mga hospital ay recently, ito yung mga critical and severe cases, no? And based dun sa kulik nating nakita na bed occupancy ay yung certain hospitals ay nasa medium, no, yung kanilang occupancy rate for COVID-19. Yung sa case ng Tawi-Tawi, medyon maraming usapin na connected kasi dito, no. Ang isang malaking bagay dyan ay yung nagkaroon ng delay kasi nung return nung test, no, yung result ng test. Kaya lately lang nalaman or nagka-kumpol-kumpol, no, in one go lang nalaman yung mga confirmed cases na yung iba ay several days or a week ago.
Absec, hello po. Hello. So I was saying, yung sa case po nung sa Tawi-Tawi ay And we're still trying to get back with our Cabinet Secretary and BIATF spokesperson, Cabsec Mod Asnin Pendatun para sa karagdagang pa mga ulat patungkol sa COVID-19 dito sa Bangsamoro Region. I believe nasa kabilang linya ng muli ang ating Cabinet Secretary Sir Asnin. Muli aming binabati ang mga manonood at tagapakinig ng Radyo Bangsamoro. We are wishing well dun sa original anchor ng ating palatuntunan na nagpapagaling ngayon, Kuya Albashir Saiden. We wish you fast recovery, and of course, binabati natin yung ating isang avid listener na si Mac Makapendig, na isa sa mga first viewers ng ating radio program ngayong umaga. Maaari niyo po kaming mapakinggan at mapanood sa aming Facebook page ng Radyo Bangsamoro at maki-update sa aming mga balita sa Bangsamoro Government Bangsamoro Government page on Facebook and Twitter. At narito na sa kabilang linyang muli ang ating Cabinet Secretary, Cabsec Asnin Pendatun, sir. hello George. Bago na putol, ang binabanggit ko ay yung patungkol sa Tawi-Tawi na sa tulong ng ating IATF at yung maagap na response ng pertinent ministries such as yung Ministry of Health, Ministry of Social Services and Development natin ay na-manage naman na yung situation dyan sa Tawi-Tawi. But in any case, yung mga ganitong klaseng experience or instances ay nagpapatunay lamang na yung banta talaga ng COVID-19 ay nandiyan. So mainam na sundin pa rin talaga natin yung minimum public health standard at iba pang patnubay at gabay mula sa Interagency Task Force. Alright, Sir Cabsec, maibang issues naman po tayo dito sa mga activities ng Office of the Chief Minister. Tuloy-tuloy pa po ba ang relief operations ng ating Project Tabang sa iba't ibang bahagi ng BARMM? Tuloy-tuloy pa rin. In fact, never talaga huminto yung ating Project Tabang diyan sa pamimigay ng mga assistance doon sa mga nangangailangan dito sa ating lipunan. Recently, ang focus natin ay yung mga nasalanta or tinamaan nitong flooding in some areas dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, particularly dito sa probinsya ng Maguindanao. Yung Project Tabang natin ay on the side, consistent pa rin at regular pa rin yung pamimigay din ng assistance doon sa mga hospital, at yung ating po mga COVID-19 isolation centers, kung saan yung needs for medical supplies ay ating tinutugunan or dinadagdagan. At in fact, yung pagkain, doon yung sa Datubla District Hospital na isolation centers natin, yung pagkain ng mga pasyente dyan at pati na rin yung mga health workers ay tinutugunan natin yan sa pamamagitan ng ating Project Tabang din. Alright, Sir Cabsec, panghuling tanong na lang po mula sa isang Facebook viewer. Ano po ang updates natin sa programang Ambag ng Bangsamoro Government at ilan pa po ba ang possible partner hospitals after nung ating signing with the SPMC? Thank you, George, dun sa katanungan at dun sa nagtanong. Currently, meron na po tayong 11 partner hospitals. Very quickly, let me enumerate para sa mga nakikinig. Meron po tayong partner hospital sa Tawi-Tawi,
sa Basilan, yung Basilan General Hospital. Yung Sulu po, yung Sulu Provincial Hospital. Sa Tawi-Tawi, yung Gatso Calon Sakilan Hospital. Meron din po tayo dito sa Bulacan District Hospital, Gatubla District Hospital, Cotabato Regional Medical Center, Cotabato Sanitarium Hospital. Diyan naman po sa bandang Lanao, yung Dr. Serapio Montanier sa Malabang, kasama din po yan sa Ambag, at yung Amay Pakpak Medical Center. Yan po yung list ng mga hospitals within the Bangsamoro na kasama doon sa Ambag. Para naman po doon sa mga hospitals na beyond the formal territories, kasama po dyan recently, alhamdulillah natapos na po natin yung sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. At pinoprocess na rin namin ngayon, George, yung inclusion ng iba pang hospital, particularly yung tatlo dyan sa North Cotabato, sa Aliosan, sa Mitsayap at dyan sa Kidapawan. Kamakailan, nagpadala na rin po tayo ng proposal at communication sa dyan naman po sa Jensen area. Yung nakalimutan ko lang, George, yung specific na name ng hospital. But malaking hospital din to na nag-cater doon sa mga mahihirap na mga pasyente dyan sa General Santos City at kasama na rin yung sa Sarangani. At kahapon, nakapag-coordinate na rin po tayo sa UP Philippine General Hospital for the possible inclusion din ng nasabing hospital sa ating Ayuda Medical mula sa Bangsamoro Government. So we are targeting, George, na ma-expand natin yung operation ng Ambag. And by 2021, we hope to have at least 20 partner hospitals within and outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wino-work out na rin pala natin yung sa Zamboanga, Sibugay. Because we see this is also a strategic location considering yung population ng mga Bangsamoro dyan din sa area na yan. So as of last month, meron na po tayong natulungan na more than 8,522 na mga pasyente or na tulungan natin through our Ambag program. At we are happy to report na karamihan po sa mga yan ay umuwi sa kanilang mga bahay na wala na pong binayaran sa kanilang hospital bill. Yan, alhamdulillah po, Kabsec, and muli nagpapasalamat po kami for always for your time, for sharing your time with Radyo Bangsamoro, and we look forward in having more updates with you in the near future sa pagbabalik ni Albashir Saiden. Thank you so much po, Kabsec, Mod Asnin Pendato ng ating BIATF spokesperson. Thank you, George. And pagbalik ni Albashir, dyan ka na lang din para dalawa na kayo. Pwede ba mag-promote dito, Kabsec, ng coffee? Yung ating pong paborito, baka Kabsec. naman, baka mag-sponsor. Subukan natin next time. Mashallah. Sige po, maraming salamat po, Kabsec, and we look forward sa padalang coffee. Thank you. Thank you po. Philippine Standard Time is 8:56 ngayong umaga. At before kami magpaalam, nais lang namin pasalamatan ang ating mga partners na nagbigay ng opportunity to make this possible. Ang ating mga kaibigan mula sa UNICEF Philippines, lalong-lalo na dito sa Cotabato Field Office. At of course, sa ating mga listeners and viewers, huwag niyo pong kalimutang i-observe ang minimum health standards tulad ng paggamit ng face mask, face shields, paghugas at ang pag-keep distance. So, yung ating pong friendship hindi naman po masisira kung may konting distance, lalo na ngayong may pandemya. Nais din po naming batiin ang aming mga big bosses for helping us out every single day. Yun nga po si Kabsec Mod Asnin Pendaton, of course, ang ating BPI Executive Director, Amin Andrew Alonto, ang Assistant Executive Secretary, Sir Dong Kusain, ang ating Executive Secretary, Sir Abdul Rauf Makakua, of course, ang ating Chief Minister Ahod Al-Hajj Murad Ibrahim. Binabati rin po namin at nagpapasalamat kami sa ating mga partners mula sa iba't ibang ministries and line agencies dito sa BARMM. Of course, binabati rin namin ang aming mga kasamahan dyan sa Bureau of Public Information na nakakasama namin araw-araw at
mga naghihintay ng delivery every day, no? Another week, another day. Lalo na tong dalawang kasama natin dito. Yan, naghihintay ng mga delivery yan. Of course, ang aming mga editor at yun nga, si Kuya Mac na nakikinig mula 7 o'clock kahit wala pa tayong program. Nakatutok na. Of course, ang ating mga photogs at ang mga membro ng ating admin staff, sa lahat ng membro at na bumubuo ng Bureau of Public Information, maraming salamat sa inyong araw-araw na pagsuporta sa ating Bangsamoro government. Radyo Bangsamoro is a block time radio program of the Bangsamoro government. The views and opinions of the anchor and guest of the program do not necessarily reflect the views and opinions of this station. At dyan nagtatapos ang isang oras ng balitaan at talakayan sa Radyo Bangsamoro. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado. Sa ngalan ni Albashir Saiden, ako po ang inyong lingkod, Georgiani Sinswat. Ako naman po si Dato Nur Hamidin, Mama sa Inged. At ako naman po si Siti Fairuds Abdullah. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, ito ang Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang umaga.